Maraming salamat o Diyos sa araw nito at isang pagkakataon, Panginoon, upang patuloy na kaparangalan, mabigyan ng kalulatian, at ikaw po ang may pangaral, Panginoon, sa buhay ng bawat nandito. O Diyos, ako po'y lubos na nagpapakumbaba, Panginoon, at lubos na nagsusumamo sa iyong banal na Espiritu. Hindi po ako, kundi kayo po, Diyos, ang manalita sa puso't isip ko, Panginoon. At maranasan po namin ang iyong kapangyarihan na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at mga pagpapala sa pangalan ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, please remain, tayo po ay tumayo at babasahin ko lang po ang Luke chapter 4 verse 18. Hallelujah. Verse 18 and 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi. Verse 19, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Ayan. So napakaganda po sa buhay ng isang Kristiyano ay makita natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Pwede mo ba nating batiin ng isang ngiting umaga? Pakisabi sa iyong katabi, good morning. Ayan. Hallelujah. Kaya napakasarap pag dumako ka sa isang bahay panambahan, ang sasalubong sa iyo ay ngiti. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating pong salita ng Panginoon, ako po ay pastor sa Payatas kung saan isang maliit lamang na aming tahanan ay aming pong pinagamit sa Panginoon. Kapag po kami ay umabot ng 10, kapag kaganito kainit, kami po ay parang pugon na nagsama-sama. Pero patuloy na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. At ngayon po, kung matatanong, Pastor, sino po ang pinagkatiwalaan po ninyo ngayon? Hindi po ako nag-iwan ng pagkakatiwala, kundi pinagkatiwala ko sa Panginoon. Ang atin naman pong evangelist Glenn, ang siyang inatasan ng Panginoon upang mangaral doon sa ating mga kapatid na nasa Payatas. So ngayon po ay dadako po tayo sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Ang ating pong tema ay more than just a level part 3. Kung natatandaan nyo po sa level part 1 at level part 2 ay mapapansin nyo po ang buhay ng Kristiyano na patuloy na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Ngunit sisimulan ko po babasahin sa Roma chapter 2, beginning 17 to 29. Hallelujah. Handa na po ba kayong makinig ang bawat isa? Amen. Hallelujah. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan na ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo, alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Verse 19, ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw sa nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata.
dahil natuklasan mo ang kautusan, buong kaalaman at katotohanan, nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangaral ka ng masama? Masama ang magnakaw? Bakit ka nagnanakaw? Bakit ka nangangalunya? Asusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan? Bakit ninanakaw mo ang mga Bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan? Bakit ninanakawan mo ang templo nila? Verse 23, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. Verse 25, mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. Kung ang hindi tinuli ay gumagawa batay sa pananagutan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman hindi sila tinuli. Verse 28, ito po ang ating sentro at pinakalaman ng mensahe ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagiging isang tuli na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli ng laman. Verse 29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso, kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, bago po ako dumaloy dito sa ating pong mensahe ng Panginoon, una po, ipapakilala ko po kung paano nakilala ko po ang abang lingkod ng ating pong bishop, kung saan sa panahon na yon ay ako po ay isang malungkot, puno ng struggle sa aking puso. Ngunit isang araw, ang ating pong bishop ay naglalakad sa isa pong kabundukan ng Payatas. Andiyan po ba kayo? Pakisabi sa iyong katabi, makinig ka. Ayan. At habang ho ako'y naglalakad at siya naman po ay naglalakad, nasa malayo pa lamang, tanaw ko na ang kakaiba niyang espiritu. Habang ako'y naglalakad, siguro nakadalawang ikot ako sa isang kalsada. Ang sabi ng Panginoon, sundan mo siya. Pero nung makita ko ang abang lingkod, nandun na sa pinakadulo, tuktok ng bundok. Sabi ko, Lord, pag ito ay huminto o naupo sa isang lugar, kapag ito po'y naabutan ko nandoon pa rin, meron kang pinapagawa at tinuturo sa akin. At nung panahon ko na yon, tuloy lang po ako sa paglalakad at tuloy lang din po ako sa pananalangin habang ako po'y naglalakad sa kabundukan. At sa akin pong pagtanaw, ako po ay nangamba dahil siya po ay nakaupo. At napakalalim ng iniisip ng ating bishop. Ako po ay lumapit at nanginginig pa nga. Sabi ko, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero hindi ko alam kung sino siya, pero susubukan kong magbahagi. Sa akin pong paglapit ay kanya naman po akong in-entertain.
tagkakilala po kami ng lubos ng ating pong bishop. At doon ko po nakilala ang ating bishop at ang aming pong buhay, pinakilala ko po sa kanya at sa biyaya ng Panginoon ay ito po ay paunti-unti at nabuo ang TLCCF Payatas. Mga kapatid, gusto kong makita ninyo kung gaano kahalaga sa panahon ngayon ang mga Kristiyano. Hindi po tayo isang Kristiyano na idinisenyo lamang na parang isang bulaklak o isang palamuti sa isang lugar kung saan tayo ay dinisenyo ng Diyos ng may kahulugan at may tawag dito gampanin na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Kaya nga po ang sulat ni Pablo ay isang paalala sa atin, beginning verse Romans chapter 2 verse 17 to 29. Ang isang paalala sa mga Hudyo na ang kanilang uri ng kanilang pamumuhay at pagsunod sa kautusan ng isang kabaliktaran ng mga turo ng mga apostol at turo ng Panginoong Jesucristo. Tayo po sa panahong ito ay pinapakita po at pinapaalala ng kasulatang ito na maraming Kristiyano sa panahong ito para tayong mga Hudyo. Ngunit sa panahon nila Apostol Paul, si Apostol Paul ay nasa Korinto. Habang nasa Korinto po siya, ginagawa niya ang sulat na ito bilang paalala sa mga tiga-Roma, kung saan si Apostol Paul gusto niyang makapagbahagi sa Roma ng magandang balita ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Sapagkat alam na Apostol Paul, maraming pasaway sa Roma na mga Kristiyano. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang pasaway. Ayan. Sumasakit no ang ulo ni Apostol Paul. No? Sumasakit po ang ulo ni Apostol Paul. Sapagkat napakatindi ho talaga ng problema. At hanggang ngayon, mga kapatid, yung problema po na yon ay dala-dala natin sa ating henerasyon. Now, tuwirang sinulat at pinaalala ni Apostol Paul ang kanilang uri ng pagmamalaki at pagmamagaling sa kautusan at pinakita sa kanila ang kanilang maling pananaw at pag-unawa sa kautusan. Eto tayo ngayon. Malimit bilang isang Kristiyano, magaling tayong mag-illustrate, magaling tayong magpaliwanag. Kung minsan nga kapwa mo na Kristiyano, nagbabangayan pa kayo. Are you there? Nandiyan po ba kayo? Yes, ang pinag-uusapan po natin dito, yung Romans chapter 2, beginning 17 to 29. At tumisan yung pagbabangayan natin, nagdudulot ito ng tampuhan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya hirap tayo na akayin ang ating kapwa mananampalataya na nanglamig sa paglilingkod. Kaya pakisabi muli sa iyong katabi, kapatid, huwag kang tampuhin. Oo, marami na didisgrasya dyan. Amen? Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngunit dito rin sa chapter 2 ng Roma verse 28 to 29 ay isinulat at pinahayag ni Apostol Pablo ang tunay na Hudyo
ang tunay na Hudyo sa katayuan ng laman at ng espiritu at puso. At dito natin makikita ang pagmamahal ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma, sapagkat tuwiran ang kanyang pangangaral at paalala sa mga ito. Maraming Kristiyano kapag nagpapaalala sila sa isang kapatid, alam mo, kaya mo yan. Andiyan po ba kayo? Ipagpipray kita na mawala yung vision na yan. Ako, ganun ho ako dati mag-share. Ganun ho ako dati mag-comfort ng isang Kristiyano pag alam ko nang lalamig, pero iba na ngayon. Bakit po? Tuwiran ko sinasabi, kapag di ka tumigil sa iyong vision na yan, sasabihin ko sa iyo, yan ang ikapapahamak mo. Kapatid, at kung hindi ka titigil sa kasalanan na yan, yan ang magiging dahilan. Kaya ka mawawalay kay Kristo. Natuwa ako sa patotoo ni tatay. Sabi ko, Lord, lead me in my spirit. Kung si tatay nakakapapunta dito na nakatutungkod, what more pa kaya tayo mga Kristiyano na walang sakit at karamdaman. Si Apostol Paul meron pong karamdaman sa panahon ito na hindi inalis ng Diyos sa kanyang buhay upang siya'y maging matatag, upang siya'y patuloy na ipangaral si Kristo sa panahon ng mga kahirapan at pagsubok at kagutuman. Sa panahon po kaya ba natin ipangaral? Sa panahon ito, kaya ba natin ipangaral si Kristo? Tignan mo katabi mo. Handa na ba yan? Alam niyo po, sa lugar na Cavite, nung ako ay nasa dati naming church, bago ako dinilan ng Lord dito, meron po isang stroke. Ipatotoo ko lamang po at very napaka-confidence ng kanyang pananampalataya. Stroke po siya. At ang kanyang tanging paraan para po siya ay makapunta sa iba't ibang lugar ay yung pong e-bike. Uso ngayon ng e-bike, hindi ho ba? Araw-gabi, umulan bumagyo, yung ating kapatid na yon nangangaral patungkol kay Kristo. At kung minsan pa, sa harapan ng simbahan ng Katoliko, nakakatakot, hindi ho ba? Nung malaman ko ang kanyang istorya ng buhay, sabi ko, hindi nakapagtataka. Bakit? Sundalong espiritual, sundalong pisikal. Mula nung makilala ni si Kristo, hindi niya na itinanggi na dahil sa habag, dahil sa biyaya, ako'y naligtas. Meron ba akong idadahilan para hindi ko siya ipangaral? Andiyan po ba kayo? Kaya nga po mga kapatid, ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, hallelujah, totoo dapat ang ating puso, isip na maglingkod sa Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Now, sa sulat ni Pablo, pinapakita niya dito sa atin ang kahalagahan ng totoong Kristiyano. Hindi Kristiyano kapag siya ay mainit o sa araw lamang ng linggo. Pakisabi sa iyong katabi, wala dito yun. Wala dito yun. Pakisabi, pakikilabit. Wala dito yun. Parang wala akong naririnig. O, pakisabi sa iyong katabi, wala dito yun. Ayun. Oo, wala dito yon. Kailangan ng Kristiyano laging mainit sa lahat ng panahon.
Andiyan po ba kayo? Pinapakita at pinapaalala ni Apostol Pablo ang uri natin bilang Kristiyano ay hinahalintulad sa buhay ng mga Hudyo. Tingnan nyo po, balikan po natin. Sino po ang nakaalala sa part 1 at part 2? Kung babasahin po natin, ang binabanggit po ay ang sulat na yun para sa mga Hudyo. Pero in the present time, tayo pong bilang mga Kristiyano ang tinutukoy ng sulat ni Pablo. Andiyan po ba kayo? Hallelujah! At now, malaki ang paalala ni Pablo sa atin bilang mga Kristiyano na malimit kapag Kristiyano ay kilala tayong malapit sa Diyos at nangangaral sa salita ng Diyos. At dito sa sulat ni Pablo ay ipinapakita din sa atin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat pangangaral, dahil malimit tayong mga Kristiyano ay hindi nalalayo sa mga Hudyo, dahil sa minsan tayo pa ang nagiging dahilan bakit ang mga tao ay nilalapastangan ang pangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Sino sa atin na nakaranas ng gayon? Yung bang nag-share ka, imbis na madadala mo, nilapastangan pa ang Diyos na pinaglilingkuran. Bakit? Kung minsan nakatingin sila sa ating buhay. Andiyan po ba? Andiyan po ba kayo? Kung minsan, yung physical lamang nila ang ating nakikita, masarap maglingkod. Pero kapag nakarinig ka ng salitang nakakasakit sa damdamin bilang isang Kristiyano, alam mo, lalo kang mahahabag sa kaluluwa ng taong binabahagian mo ng kaligtasan. Yes, masakit, pero merong tinuturo ang Panginoon sa buhay noong mga apostol na sinulatan ni Apostol Pablo at sa buhay ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ang tanong, ano ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo sa sulat na ito sa Roma chapter 2 verse 28 to 29? Dahil ang nasulat dito sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli ng laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso, sa kalooban, ayon sa Espiritu, at hindi sa kautusan. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi sa mga tao. Ang tanong, ano ang tinuturo sa atin ni Apostol Paul sa panahong ito? Number 1, ipamuhay ang pagiging totoo. Ipamuhay ang pagiging totoong binago at naging Kristiyano. Noong panahon na may nagbabahagi sa iyo ng magandang balita, excited ka. Tama po ba kayo? Masaya ka. Woo! Araw na naman ng linggo. Andiyan po ba kayo? At kung umawis ka, wagas. Grabe. Hallelujah. Nakakatuwa ang Panginoon. Nang binago ka ng Diyos, binago na dapat ang iyong puso. Ano po ang sabi? Sa Roma chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya ang pakikipag-isa kay Kristo ay isa ng tao, isa na siyang bagong
Wala na ang dati niyang sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Now, tinatanong mo ba sa sarili mo, Lord, nabago na ba ako ng lubusan? Pakisabi sa iyong sarili, Lord, nabago na ba ako ng lubusan? Alam niyo po, kahit ako bilang pastor at reverendo rin, lagi ako nagtatanong, Panginoon, nabago ba ako ng lubusan? Panginoon, turuan mo ako. Turuan mo akong makasunod sa kalooban mo. Dahil hindi ko naman kayang lumakad, libang wala kayo. Andiyan po ba kayo? Now, Deuteronomy chapter 30 verse 6. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganon, mabubuhay kayo ng matagal. At ipinangako ng Diyos na pag maglilingkod ka at totoong nabago ang puso mo sa isip at kaluluwa mo, maging ang mga anak mo, maging ang mga asawa mo, makikita nila ang liwanag na nasa iyo, si Kristo. Kapag pala isa kang Kristiyano na si Kristo ang nasa sa iyo, kakaiba pala ang buhay mo. May kausap po ba ako? Yes! Huwag hindi ka pinili ng Diyos para ikay datnan o dulutan ng kanyang galit. Pinili ka ng Diyos dahil alam niya meron kang kakayahan. May kakayahan kang ipangaral ang magandang balita. Amen? Binago ka ng binago. Now, isa ka ng tunay na ano po? Kristiyano, born again. Andiyan po ba kayo? Ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, we cannot see the kingdom of God unless we are born again. Unless ipanganak ka sa tubig at sa Espiritu. Andiyan po ba kayo? Mahirap po maging born again, mga kapatid. Hindi po, palakpakan po natin ang Panginoon. Akala niyo po ba madali ang maging born again? Akala niyo po ba masaya? Masaya dahil marami kayo. Andiyan po ba kayo? Masaya dahil feel na feel mo ang presensya ng Diyos. Pag dumating ka sa church, talagang hallelujah. Grabe. This is the day but the Lord has made. Excited ka. Hallelujah. Pero pag may pagsubok na, araw mo na ang nasusunod. Andiyan po ba kayo? Kaya kapag binago ka ng binago, hayaan mo. Babaring ka ng Lord ng pagsubok. Ng pagsubok ng buhay. At na makita sa iyo ang panibagong pagkatao na si Kristo ang naging dahilan. Bakit ka naging Kristiyano? Andiyan po ba kayo? Yes, pangalawang bagay, dapat makita ang bunga ng totoong binago at naging Kristiyano. Ano po? Ang pangalawa, dapat makita sa atin ang bunga makita sa atin ang bunga ng totoong binago at naging Kristiyano. Hallelujah! Kanina napansin ko po, meron pong bagong, I think walk-in po ba kayo tayo? Yes, by the grace of God, palakpakan po natin ang Panginoon.
nanampalataya ako, kinausap siya ng Diyos. Dahil nung kami ay nagkasalubong kanina, sabi ng Panginoon, tignan mo siya. The Lord insect me, tignan mo siya. So Lord, sino yun? At the same sa panahon ni Bishop, nung siya naglalakad, sundan mo siya. Bakit? Kasi pag hindi mo sinundan ang kalooban ng Panginoon, may maghihintay sa iyong kapahamakan. Pero kapag sinundan mo ang Panginoon sa mabigat na dahilan, sa mabigat na pagsubok, pero dahil sinunod mo siya, makikita mo ang Diyos na buhay na nilalakaran mo ngayon ay totoong naggagabay sa iyo sa buhay mo. Now, balikan po natin. Ano ba ang magiging bunga ng isang pagiging Kristiyano? Ano ba ang nagiging bunga ng ating pagiging Kristiyano? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Gusto ko pong makita ninyo. Datapwat, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Una, makita natin dapat sa isang tunay na Kristiyano, totoong isa-isahin ko po, nagmamahal. Kung totoo tayong nagmamahal, dapat manatili ang katangian ng pag-ibig. Hindi dahil inibig mo siya dahil maganda siya. Hindi dahil inibig mo siya dahil cute siya. Hindi dahil inibig mo siya dahil magaling siyang kumanta. Hindi dahil inibig mo siya dahil talented siya. Inibig mo siya dahil si Kristo ang nasa kanya. Yes, kapatid, napakahirap po na magmahal ng kaaway. Yung bagang hahamunin ka pa ng suntukan. Nagmagandang loob ka na. Andiyan po ba kayo nakaraan, no? Meron po nangyari sa bahay. Ako ho'y nasa trabaho. Itong anak ko, mahilig maglaro at very talented. Binato. Anong kalaro? Black eye ho. Sino ba namang ama ang matutuwa? Andiyan po ba kayo? Yes. Ayan na. Sumugod sa bahay. Si Mrs. ko, todo dalangin. Lord, hallelujah, tumawag sa akin. Ay sabi ko, mamaya na tayo mag-usap. At ako'y busy sa trabaho. Todo dalangin. At ang kanyang panalangin, hipuin mo yung puso ng taong ito. Dahil ito po ay makasalanan. Habang ho siya ay, ano? Yung anak mo! Binato yung anak ko! Eto na ngayon. Si Mrs. ko, alam niyo po, laro lang naman ng mga bata yan. Dahil sa biyaya ng Panginoon, ng banal na Espiritu, biglang kumilos. Nagtakaw siya doon sa bahay namin. Habang siya ay nakaupo, at mabagsik, nangihina, nang lalamig. At napatanong siya sa isip niya, anong meron dito sa buhay ng pamilyang ito? Sa buhay ng pamilyang ito. At tumingala. Ito pala ay panambahan. Sabi ko, hindi ako magtataka bakit kikilos ang Diyos sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa awit, do not touch my anointed one. Bakit? Kasi yung bunga ng pag-ibig na nanatili sa iyo
At yung bunga na yon ay pinapadama mo sa taong makasalanan. Na katulad mo noon, ako din ay makasalanan. Now, basahin po natin ang tuluyan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Iisa-isahin ko po. Mananatili pa ba ang kagalakan mo sa Panginoon kahit nasa unos at pagsubok ng buhay? Kagalakan. Malimit sa ating mga Kristiyano, excited tayong magpagamit. Galak na galak tayo. Andiyan po ba kayo? Galak na galak tayo, excited. Walang masama sa excited. Pero pag may pagsubok na, pag meron ng mga hinaharap na mga problema, yung excited na papalitan ng mga alalahanin. Ni anino sa simbahan, hindi mo na makita. Imbis na ang Kristiyano manatili sa kanyang kagalakan. Hallelujah! Dapat ang buhay ng Kristiyano manatili sa kanya si Kristo. Naranasan niyo po ba na may pagsubok kayo? At hindi kayo makadalo sa araw ng pagsamba? Dahil wala kang pambayad kay Bombay. Yung pagharap mo pala sa simbahan, nakikita mo na hindi si Lord, si Bombay. Wala na ang kagalakan, mga kapatid. Wala na ang pagsamba. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Roma chapter 12, verse 1? Ialay mo. Tulad ni tatay, pumunta kahit nahihilo. Nandiyan po ba kayo? Ialay mo ang iyong sarili. Yan ang tunay na pagsamba mo sa Diyos at sa Espiritu. Kaya yung kagalakan ni tatay kanina hindi ako magtataka bakit ibinigay ng Lord. Kasi tawin na humahakbang siya. Ipinapadama ng Lord ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti siyang lumalakas. Nandiyan po ba kayo? Yes. Dapat ang kagalakan kahit may problema, patuloy kang humahakbang. Dapat ang kagalakan kahit na may bayarin. Hindi naman maiiwasan yung utang. Sabihin niyo sa akin, wala kayong utang. Ako, malaki utang ko kay Bishop. Yes, unang-una sa spiritual. Pangalawa sa physical. Amen? At higit ang malaki utang natin sa Diyos. Kaya may maidadahilan ba tayo para hindi magalak? Para hindi magpuri sa Panginoon? Wala po. Kaya sa araw ng linggo, yes, sa araw ng Miyerkules, sa araw ng Friday, sa payatas po, sinisikap namin, kahit nakaunti lang kami, nagpapanalangin kami. Sinasama namin ang lahat ng mga kapatid. Yes, the body of Christ na pinapanalangin ko sa Panginoon na maging matatag, lalo na sa panahong ito. Andiyan po ba kayo? Maraming Kristiyano, marami na nanglangig, marami na tumalikod. Mapalad ka kasi nandito ka ngayon. Kagalakan, pangatlo, kapayapaan. Now, iiral pa ba ang kapayapaan sa puso mo kahit may mga pag-uusig sa buhay mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? Kapayapaan. Ang magandang pakinggan. Amen. Masarap damdamin. Amen. Hallelujah. Kapayapaan. Pero pag may umuusig, ano? Suntok ka na lang tayo. Andiyan po ba kayo? Lalo na kapag ang kapitbahay mo nakakainis. Amen?
I remember, nung kami ay sa panahon ng pandemic, meron po kami kapitbahay. Naririndihan kapag kami ay nagwo-worship. Si Mrs. kayo. I remember si Mrs. sumugod eh. Hindi nakapagpigil. Aba. Ay siya diyan namang matapang. Sabi ko, magpigil. Ay, magpigil. At baka matisod mo pa yan. Hindi nga ako nagkamali. Natisod nga. Alam niyo po ba, nung matisod, kami po ay pinabarangay. Andiyan po ba kayo? Sabi ko, Lord, puspusin mo kami ng kapayapaan. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Hayaan mo, sabi ko, hayaan mo sila. Hayaan mo ang Lord. Ang sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Andiyan po ba kayo? Adi, ang aking pong may bahay, ayun, nakita ko magulo. Nagkasala po ako, nagalit po ako. Kita mo naman. Sabi ko sa'yo, magpigil eh. Pag hindi ka nakapagpigil, hindi magdadalawang isip ang Lord na ikaw ay paluin. Bakit? Hindi yung literal na pamalo. Mga kapatid, ang pagpapalo ng Lord ay pagmamahal. Amen? At laging pinapaalala ng Panginoon, the vengeance is mine. Kaya manatili po ang ating kapayapaan kahit na may pag-uusig. Now, tanungin mo ang sarili, katabi mo. Sabi mo, inuusig ka ba? Baka kanina, nung pumunta ka sa church, yung asawa mo, yung anak mo, baka sinasabihan ka, pasimba-simba ka pa! Pagdating mo dito, nagmumura ka naman! O sa mga kabataan, baka nagpunta kayo. So, excited pa kayong pumunta. Pero ang hugasin ng plato sa bahay, iniwan nyo naman. Hindi nyo naman tinulungan muna si nanay at tatay. Andiyan po ba kayo? Yan. Pag may pag-uusig, para walang pag-uusig, unahin mo muna yung nagdudulot ng pag-uusig. At pag inuna mo yon, mawawala ang pag-uusig at hahandog ka ng may kapayapaan ang iyong sarili sa harapan ng ating Diyos na buhay. Pang-apat, mga kapatid, hallelujah, pagtsatsaga. Ayan. Medyo masakit ito. Dahil maraming Kristiyano, magkatampuhan lamang kayo sa music, magkatampuhan lamang kayo sa leadership, bahala ka! Wala na tayong pansinan. Andiyan po ba kayo? Kanya-kanya na tayo. Meron din naman kaming ministry dito. Walang katsagaan. No? Walang pagtsatsaga sa ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon bago siya ay gumawa ng sariling ministeryo. Andiyan po ba kayo? Yes. Tinawag ka ng Panginoon para pagkatiwalaan. Andiyan po ba kayo? Pinili ka ng Panginoon dahil malaki ang kanyang tiwala niya sa iyo. Dahil ikaw ay matyaga. Hallelujah! Kapag pala ang Kristiyano matyaga, kapatid sa Panginoon, makikita sa iyo ang isang uri ng pagiging Kristiyano, tunay at totoong apostol ni Kristo. Andiyan po ba kayo? Mga kapatid, ang ating po mga apostol, yes, sa Biblia, marami po silang pinagdaan ng hirap, pinagtiyagaang ipangaral ang magandang balita, kahit na ang kapalit nito ay mismong buhay nila. At nakarating sa ating panahon ang kaligtasang
biyaya, libre, walang bayad. Hallelujah! Dahil sa kanilang katsigaan, kahit na ang kapalit nito ay mismo ang kanilang buhay. Pwede ba bang malakpakan natin ang Panginoon? Tapos, ngayon, bilang isang ministeryo ng Panginoon, na-assign ka sa music, na-assign ka sa Bible study, na-assign ka sa anumang larangan ng ministeryo, inulan lang, ayaw mo nang babasa. Binagyo lang, ayaw mo nang tumuloy. Pinili ka ng Panginoon dahil alam niya, may kakayahan ka sa pagiging isang lingkod ng Diyos. Naalala ko si David, nung pinili siya ng Diyos, siya po ay lampa, Pastora, siya po ay isang payatot. Mas matino pa ang katawan ng kanyang mga kapatid, kapatid sa Panginoon. Matino pa ang kanyang mga kapatid ni David. Mas malalakas. Pero, hindi pumili ang Diyos sa pisikal na katayuan, kundi pumili ang Diyos sa may pusong binago na may totoong takot sa Diyos. Kaya si David, hallelujah, matyaga siya sa kanyang mga alagang tupa. Amen? Kung mapapansin mo ang buhay ni David, meron lamang sumakmal sa mga tupan ng alaga, pinapatay niya. Mga leon, mga oso. Talagang may kinalalagyan sa kanya. Bakit? Ganong kahalaga ang kanyang mga tupa. At gayon din kayo kahalaga sa Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Panglimang bagay, kabaitan. Ayan. Talagang natural sa atin ang merong kabaitan. Brother, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakabait mo. Ay, purihin ang Panginoon. Now, may papakita mo ba ang kabaitan sa taong alam mong nilalapastangan ang pagkatao mo sa kabila ng pagsunod mo kay Kristo? Meron ka bang kilalang ganito? I remember nung wala pa ako sa Panginoon, merong tao na Ilonggo, invite kita sa church to, para miara kaganing libre na lugaw. Diyan merong itlog. Paborito maman to, pero simba muna tayo. Lagi yung ganun ang bungad sa akin sa panahon na nasa Saudi ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, wag mo ako niloloko. Sabi ko, wag mo ako niloloko. Alam ko mabait ka. Amen? Pero kung tunay ang Diyos mong pinaglilingkuran, palakihin niya ang sahod natin. Ako ho yun, ha? Sabi ko, palakihin niya ang sahod natin. Napakalapastangan ko noon sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Hindi lang ako lapastangan, bastos pa po ako sa gawain. Biruin mo, umiiyak. Umiiyak ang mga kapatid. Purihin ka, O Diyos. Ako, pumupwesto sa likod. Kinakain ko yung mga pinaghirapan nilang luto. Inuunahan ko na isa-isa. Tinitikman ko na. Ganun ako dati. Pero alam niyo po ba, pinakita pa rin nila ang kanilang katangian bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng kabaitan. Andiyan po ba kayo? At isang araw ho, dahil siguro 2 taon na kami nagsasama sa ministeryo, naburyo yung kasama ko, hindi nakapagtiis. Lumayas ka! Tagal-tagal mo na dito, wala na babago sa'yo. Andiyan po ba kayo? Nakakainis, pastor lang! Ito, palisin mo na ngayon! Sabi, alam niyo po,
Yung pastor na yon, sabi ng pastor, Brad, relax. Maging mahinahon. Huwag magpadalos-dalos. Masama ang sinasabi mo. Hindi, pastor, matagal na yun eh. Ang tagal, 2 taon na. Wala pa rin nababago. Ikang gano'n. Sabi, huwag kang padalos-dalos. Baka mamaya mauna pa sa'yo magpastor yan. Napakalapastangan ko po sa Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, naranasan ko po ang bagay nito. Marami yung Kristiyanong ginamit ang Lord. Totoong Kristiyano. Na hanggang ngayon, naglilingkod pa rin sila. Amen? Kaya, sabi ko nga, kakaiba pala kapag ikay nasa Panginoon. Amen? Hindi lang nakapagdudulot ka ng kabaitan, kundi nakapagdudulot ka ng pag-asa at naipapakita mo pa sa kanila ang ilaw at liwanag na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Andiyan po ba kayo? Yes. Kaya ang pagiging Kristiyano, masasabi ko sa aking experience, kapag ikaw na mag-isa, yes, at wala ka ng katabi, doon mo masasabi, tapat pa ba ako sa iyo, Panginoon? Amen? Panglimang bagay. Pang-anim na po ba tayo? Kabutihan. Yan. Madalas, pinapakita ang kabaitan at pinapakita rin ang kabutihan sa pagiging isang Kristiyano. Ito'y tanda ng bunga ng banal na Espiritu. Kabutihan. Malimit kapag Kristiyano, hindi bago sa atin yung gumawa ng isang mabuting bagay. Lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Andiyan po ba kayo? Yes. At pakisabi sa iyong katabi, kapatid, meron ka ba ngayon? Ayan. O medyo nagigipit ka, panalangin mo, baka ako na yung hipuin niya yun. Amen? Baka ako na yung hipuin niya yun. Alam niyo po, meron tayong kapatid, isi-share ko lang po, ipatutuo ko lang. Nung ako'y naglalakad sa orto, nakita ko na yung post niya. Sabi ko, hindi po pwedeng wala akong gagawin. Dahil ito ay pastora. Hinanap ko ng hinanap. Kakaikot ko sa AR, wala akong nakita. Pero nung hindi ko hinahanap, sabi ng Panginoon, tignan mo, ano to, no? Sabi ko, pastora. Pastor. Si pastora, stress na stress. Sabi ko, Lord, alam mo na, salamat po. Maya-maya sabi ko, babalik po ako. At natural sa isang lingkod ng Diyos na may bunga ng kabutihan. Andiyan po ba kayo? At isang beses, ganun din po, senaryo, yung aming kapitbahay, hindi naman Kristiyano. Pero ewan ko ba, nung panahon na yun, sa tuwing ako'y magtatago para sa gawain ng Panginoon, sabi ko, itatabi ko ito para sa Panginoon. Aba, ang Lord talagang marunong. Amen? Nagtabiho ako. Nakita ko ngayon yung kapitbahay ko, sister! Pastor, ano nangyari? Bakit nandito ka? Yung aking anak, na-aksidente po sa e-trike. Kaya ngayon nandun po, nakasabit ang paabalik. Ha? Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, babalik ako. Bumalik ako, dala-dala ko yung... Sabi ko, itatabi ko sa Lord. Ito na, sinilid ko. Sabi ko, malaking bagay na yan. Hinanap po ng asawa ko. Sabi ko, binigyan ko po. Sabi ko, itinanim ko sa makasalanan. Malay mo, amen? Malay mo, maging mabuting buto ng ating Panginoon. Amen? Kaya literal lamang po, sa pagiging Kristiyano, merong katangian ng kabutihan. Amen? Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag kang madamot. Amen? Amen? Maging daluyan ka ng pagpapala.
Yes. Hallelujah. Dawin na magtatanim ka, higit sa panamahan ng Diyos. Naku po, excited na bubuksan ng Lord ang dungawan ng langit para iparana sa puso mo ang mga pagpapala. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 33, dagdag ko lamang, keep you first the kingdom of God in all righteousness, and all these things shall be added into you. Amen? Sa Payatas, puno kami ng battle. Unang-una kapag nag-worship kami, ramdam namin yung init. Sabi ko, Lord, okay lang yan. Panginoon, dahil sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Yes! Siya po'y mabuti sa lahat ng tao. Pampito, siya po yun eh. Amen? Katapatan. Ayan. Kaya mo pa bang manatili sa Panginoon kahit alam mo ang kapalit nito ay pagod, puyat at buhay mo? Kinakausap ko po yung mananampalataya. Malimit ang ating po mga musician, pagod na po yan pagdating ng araw ng bukas. Yung iba nagtatrabaho, yung iba naman ay merong business, no? Ngunit ang tanong, kaya mo pa bang maging tapat sa Panginoon kahit tad na ang katawan mo ng kapaguran? Malimit dito nasusubok ang ating pagiging isang tunay na Kristiyano. Mamaya ho papasok dito yung ating tema. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Now, balik tayo. Kaya mo pa bang maging tapat sa Panginoon? Kahit sa gitna ng mga Bible study, maraming umuusig sa iyo. Pastor, ayaw ko ng pastor na yan. Lagi na lang kami sinisermonan. Hindi ba pwedeng tumawa? Si pastor pag tumatating nakasimangot. Sino ba na mangingiti? Pagdating niya, sugal. Ang nakikita niya sa inyo. Naranasan ko po yan. Dumating ako sa isang Bible study. Sabi ko, kapatid, mag-Bible study. Teka lang, pastor, tatapusin ko lamang to. Hallelujah! Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng maraming pasensya. Andiyan po ba kayo? Yes! Susubukan ngayon ng Panginoon ng iyong katapatan. Kung ikaw ba'y magiging tapat pa rin sa Kanya, gagamitin niya ang ibang tao para hubugin ang iyong pagiging Kristiyano. Amen? Sa Payatas, pinagkakatiwala ko sa ilang mga kapatid. Sabi ko sa kanila, kapatid, kayo ang pinagkakatiwalaan ko. Alam ko na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. At alam ko na magiging tapat ka sa Kanya. Kaya ang pangangaral mo, alam ko, may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Pero bago po yun, ito pong pangangaral ko, hindi ko po ito hinanda. Kasi ako ay leading by the Spirit. Sabi ng misis ko, baka may mabago pa, baka may mabago pa. Hindi yan ang mensahe ng Lord. Sabi ko, sa totoo lang din, sabi ko, wala talagang pumapasok, walang nangyayari. Ang hirap abutin ng tema ng ating bishop, na ang tema ay more than just a level. No? Hirap na hirap po ako, sabi ko. Ba't ba ako magiging stress? Ang Lord ang siyang magbibigay sa akin. Basta't ang gampanin ko, lumuhod, manalangin, magpuri sa Panginoon. Mula ho Lunes, nung ipinalam sa akin, sabi ko, mag-iiwas mo na ako sa FB. Fasting! Yes! Sa trabaho, hindi ko talaga nagsiselfon. Diyan ka muna! Lagi ko iniisip, more than just a level. Part 3.
Hindi po pwedeng walang mangyayari. Kaya nung kagabi ho, sabi ko sa kanya, Der, wala pa rin. Mamaya, hintayin mo. Darating na yan para kang si Daniel. Nananalangin. Hanggang sa pagdating ng misay ng Panginoon. Sabi ko, lay down lang po ako. At maya-maya ho, dumating ang karunungan ng Panginoon dire-diretso. Natapos ho ako alauna ng gabi. Kaninang umaga. Andiyan po ba kayo? Na, tinignan ko pong oras, Lord. Sabi ko, launa na. Pero Lord, dahil ibinigay mo na, ako po ay magpupuri at sasamba sa inyo. O, more than siguro mga 2 na ako nakatulog. Sa sobra kong excitement, naisinuman ako ng alas 5. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi nandoon pa rin ang kagalakan kahit napagod na ang katawang lupa. Hindi ho madaling humingi ng karunungan at aral ng Panginoon, mga kapatid. At hindi ho madaling magbahagi dahil kapag hindi mo hiningi ang karunungan ng Panginoon, hallelujah, para ka lang tatayo dito na parang pompiang. Walang pag-ibig ang ipapangaran. Andiyan po ba kayo? Kaya, mga kapatid, manatili sa atin ang katapatan sa ating Diyos na buhay. Pangwalo, kainahunan. Ayan. Ano ba Ano ba ang malimit na salitang kahinahunan? Pwede po ba kayong mag-share sa akin? Saan ba natin maipapalagay sa ating buhay ang kahinahunan? Kapatid, gusto ko, ikaw kapatid na kahinahunan, sabihin mo sa akin kung ano ang impact sa'yo. Ang dating sa inyo ng kahinahunan. Isang pagod na nananatili kang magmagawa ng mga situation sa buhay mo, even good or bad. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, dito po natin na-apply ang ating pagiging isang Kristiyano. Kaya nga ang Panginoon araw-araw na nagtuturo siya sa atin. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Lumabas ka lang ng bahay, baka mawala na sa iyo ang kahinahunan. Kapag hindi si Kristo ang nasa puso mo. Andiyan po ba kayo? Mapunta lamang kayo. Sige, palakpakan ninyo ang Panginoon. Mapunta lamang po kayo sa trabaho, sa inyong mga trabaho, sa inyong business. Kung meron kang mga tauhan na sobra naman, pasaway, baka mawala na yung kainahunan mo. Kung hindi si Kristo ang nasa puso mo. Andiyan po ba kayo? May kausap po ba ako? Yes. Share ko lamang po, sa trabaho malimit, kapag ikay mainitin, asartalo ka. Doon ko natutunan, sabi ko, Lord, hayaan mo. Ang puso ko ang matutunan ang salitang kahinahunan. Noong panahon na ako'y nagtatrabaho, pagod na pagod, sabi ko, wag mo nang basta-basta mag-desisyon. Baka kapag ikay nagdesisyon, nang walang pag-iisip, walang kahinahunan, marami ang maaapektuhan. Andiyan po ba kayo? Yes. Baka maging dahilan pa ng kapahamakan. Amen? Nakatapuhan mo lang ang kapwa mo, youth leader, ayaw mo na magsimba. Nakatampuhan mo lang ang kapwa mo kapatid, ayaw mo nang magpakita. Di ba ang pagmamahalan ay punong-puno ng gabay at patnubay ng Diyos? Dapat lamang ang kainahunan manatili sa puso ng mga totoong tinawag at pinili at hinirang ng Diyos. Panguliho,
pagpipigil sa sarili. Napakasarap na maintindihan. Sa gitna ng pamumuhay natin sa mundong ito, mangingibabaw ang kasalanan. Paggawa ng hindi mabuti. Amen? Pero kapag Kristyano, alam mo na, yung hindi dapat at dapat gawin. Andiyan po ba kayo? At malimit sa isang Kristyano, kung hindi tayo malalim, tayo pa ang nagdudulot ng kaguluhan, ng kasalanan. Kaya tinuturuan din tayo ng Lord patungkol sa pagpipigil. Amen? Yes. Hindi mo lang nagustuhan ng preaching ni Pastor? Pinersonal mo na, Pastor. Halika nga dito, kausapin na kita. Parang ako yata yung pinaparindan mo kanina. Andiyan po ba kayo? Amen. Parang nananadya ka, Pastor, ah. Pinag-aralan mo ba ang buhay ko? Yes. Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi bago sa iyo ang leading ng banal na Espiritu. Amen? Yes. Kaya huwag kang mangibago kapag may pangungusap ang Panginoon, gawin mo. Amen. Gawin mo. Basta gumawa ka ng gumawa sa kapapurihan ng Panginoon. Yes. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kung merong itinutuwid sa iyo ang Diyos, huwag kang magtampo. Ang tanda lamang yan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ako ho, matampuhin ho ako. Nung hindi pa po ako Kristiyano. Kaya nga po ang tawag sa akin ng aking kapatid, isa pong black sheep sa aming pamilya. Totoo po yan. No? So now, dahil ako isang black sheep, ako yung uri na mabilis magalit. At kapag nagalit na sinusuntok ang dingding. Sinusuntok ang dingding. Hindi yung asawa, ha? Baka meron dito, pag nagalit, sinusuntok ang asawa. Andiyan po ba kayo? Pakisabi sa katabi mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. Oh, pag nagalit ka, isipin mo, magpigil. Andiyan po ba kayo? Nung ako'y pabagong Kristiyano, kapag nag-aaway kami ng misis ko, lalo na nag-aaral ako ng theology, nakatanggap po ako ng mag-asawang sampal ng asawa ko. Totoo po yan. Dahil sabi ko, gusto ko mag-aral. Gusto ko maglingkod. Sabi ng misis ko, magugutom kami, pak! Nung in-interview ako ng isang pastor, ano po nangyari sa inyo? Ako po'y sinampal ng aking asawa. Alam niyo po, pagkatapos ko yung interview, hindi ako nakapagpigil. Abay, nasuntok ko yung dingding. Ah! Butas ho. Sabi ng asawa ko, oh, ayan! Ayan! Pastor ka pa naman! Sabi ko sa sarili ko, Lord, turuan mo ako sa bagay na ito. Yes, you are not perfect. Hindi ka natagpuan ng Diyos na matuwid. Natagpuan ka ng Diyos na makasalanan. Pero unti-unti binabago ng Diyos ang iyong pagkatao. Andiyan po ba kayo? Ay, misis ko, magaling itong mga asar dati. Nung wala pa sa Panginoon, hirap na hirap po akong dalhin yan. Magaling mang-asar. At ngayon, hallelujah, hindi siya papayag na hindi siya kasama. Balak ko, sabi ko, pwede ba ako lang mag-isa? Kasi gusto ko pagdating doon, magpipray muna ako. Kasama ko siya eh. Hindi po pwede, baka mag-alboroto. Baka pag-uwi namin,
lumabas ang pagiging dragon. Ako, kailangan marinig niya ang pangangaral ng Panginoon. Siya po yung aking intercessor. Sa tuwing ako po ay mananalangin, sa tuwing ako po ay dinudulutan ng kaguluhan, nandiyan po yan, hahagulhol yan, luluhod yan. Panginoon, ang iyong abang lingkod, dulutan mo ng kapayapaan. Ang iyong abang lingkod, samahan mo ng iyong banal na Espiritu. By the grace of God, siya po ay katuwang ko sa pananalangin at pananalangin sa ating lahat. Andiyan po ba kayo? Pangatlong bagay, ito na po ang panghuli. Hallelujah. Kanina ho, nabanggit natin ang siyam. Hallelujah, na bunga na dapat makita sa atin. Ito na po ang ating pong panghuli, ang pangatlong bagay. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Pwede bang pakilakasi? Handa na po ba kayo? Ayan. Lahat po sila, Lord, nagsalita ng amen. Hallelujah. Ang pangatlong bagay po natin, ang ipangaral si Kristo. Sabi ng iba sa kanila, ako napakahirap yun. Nahihiya ako. Alam niyo po, nung panahon na bago-bago ho sa aking trabaho, na-assign ako na mag-opening prayer. Sabi ko, Lord, Panginoon, hindi ako papayag na hindi ko maipagpipray ang aking pong amo. Ang Panginoon ng buhay ko. Yes, sila po ay pumapanginoon dahil sila ginamit para sila ay pagpalain at idaloy sa atin ang mga pagpapala. Ibig sabihin, yung Panginoon, small letter. Amen? Nandiyan po ba kayo? Nung ipag-pray ko po, no? Ganun pa yung amo ko. Andiyan po ba kayo? Pero, may pinapakita sa akin ng Lord na something. Tignan mo ang gagawin ko. Hallelujah. At ngayon po, sa tuwing kami ay magpapauto siya sa akin, Sir Jomoy, isama mo lagi ang ating company sa iyong mga personal na panalangin. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Bakit? Hindi ito Kristiyano. Pero tignan mo, hindi ako ang nakita, kundi si Kristo. Andiyan po ba kayo? Yes. Ang liwanag ni Kristo na magbibigay ng buhay mo at buhay ko. Kaya nga ang pagiging Kristiyano, Roma 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay nagbubunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay nagbubunga ng pangangaral kay Kristo. Yes. Sinong excited na ibahagi si Kristo sa kanilang buhay? Kahit nasa trabaho, kahit nasa school, kahit nasa opisina. Yes. Hallelujah. Andiyan po ba kayo? May kausap po ba ako? Yes. Hallelujah. Hindi ho madali na ipangaral, pero humingi ka ng gabay. Humingi ka ng patnubay. Andiyan po ba kayo? Kasi hindi po pwedeng wala kang bunga ng pangangaral. Wala kang bunga ng pananampalataya. Amen? Yes, mga kapatid, dahil ang Kristiyano, siya ang daluyan ng kapangyarihan at salita ng Diyos para sa mga taong hindi pa nakasumpong ng kaligtasan. At ikaw ang magiging kasangkapan para ang liwanag ni Kristo ay makita sa buhay mo. Dahil balang araw, haharap ka sa Panginoon at tatanungin sa iyo, ano ang ginawa mo habang ika'y nabubuhay? Papayag ka ba na ikililisan sa mundong ito na wala kang gagawin?
Bagamat ikaw ay nakasumpong na, ikaw ay nakaranas na. Amen? Kaya nakapanginayang maraming Kristiyano tumalikod. Maraming Kristiyano parang Hudyo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Bakit kailangan natin itong gawin? Mga kapatid, Roma chapter 1 verse 17, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao. Hindi lang ho tayong pinili, maging kayong nakikinig. May pananagutan. Roma chapter 1 verse 17, verse 14, may pananagutan ako sa lahat ng tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Now, ang tanong ko, mga kapatid, handa ka ba na ipagamit ang buhay mo? Hindi lamang sa loob ng panambahan, maging sa paglabas ng panambahan. Handa ka bang ipangaral si Kristo at ipatutuo ang naranasan mo at ikaw ay binago ni Kristo? Now, tanong ko uli, sino ka ba noon? At ano ka na ngayon? Anong pinagkaiba mo sa buhay mo noon at ang buhay mo ngayon? May malaki bang pinagbago? Nandiyan ka nakaupo? Uupo ka lang ba dyan? At paglabas, hindi mo ipapangaral si Kristo? Useless. Hallelujah. Useless yan, mga kapatid. Kaya nga, yes, habang may pagkakataon, hayaan mo na turuan ka ng Panginoon. Hayaan mong balutin ka ng Panginoon ng kanyang presensya. Hallelujah. Kaya nga, tayong lahat ho, meron po pananagutan. Tignan mo katabi mo. Tignan mo katabi mo. May pananagutan ka ba dyan? At sabihin mo sa kanya, salamat dahil nandito ka ngayon. Amen? Now, tanungin mo sarili mo, meron ka pa ba ang pamilyang hindi nadadala dito? Yan ang assignment mo ngayon. Ipanalangin mo sila, madala mo sa ating paanan ng ating Diyos na buhay. Now, last na verse, mga kapatid, 2 Corinto chapter 4 verse 6. Dito na po papasok ang ating tema. Hallelujah. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa amin isipan upang makilala namin ang kanyang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Hallelujah. Simula nang maborn again ho ako, simula nang ipinanganak ako ng Panginoon sa Espiritu Santo, hallelujah. Nung ako ay tumanggap sa Panginoon, sabi ko, anong meron sa taong yun? Nung ako ay pinag-pray, something na merong pumasok sa aking kaibaturan ng aking pagkatao. At dito ngayon, nating masasabi, hallelujah, na sino ako noon nung wala pa ako sa liwanag ni Kristo. At ngayon ay inihayag ng Diyos sa iyo at sa akin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang
salita na nagliwanag sa buhay mo, ano ka na ngayon sa piling niya? Sino ka na ngayon bilang tapat at lingkod ng Panginoon? Ikaw pa ba ay Hudyo? O ikay tunay na Kristiyano? At tinuturo sa atin ng Panginoon ito. Hindi para tayo ay iligaw, kundi para tayo ay ituwid. Yes! At huwag mong sayangin ang pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang pagtatigis ng dugo niya sa krus para matubos ka at matubos ako. Andiyan po ba kayo? Yes. More than just a level ang ipaparanas niya sa iyo kapag pinaglingkuran mo siya ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yes. Conclusion. Ang maranasan at tanggapin si Kristo ay higit pa sa anumang bagay dito sa mundo. Andiyan po ba kayo? More than just a level ang iyong tinanggap sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya huwag kang mangamba. Dahil si Kristo ang kasama mo. Kung baka nagdadalawang lilipat na lang ako ng church. Kasi nakatampuhan ko si brother. Kasi binasted ako ni sister. Kasi hindi ako binisita ni pastor. Kahit saang church ka pumunta, kung walang totoong pagkapuso, hindi mo masusungkungan ang totoong liwanag na si Kristo ang nagdudulot ng panibagong pagkatao. Filipos chapter 3 verse 7 to 9. Ngunit dahil kay Kristo, sabi ni Apostol Paul, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kung walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kung walang kabuluhan. Itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Dapat ganito ang ating diwa ng ating puso. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Grabe si Apostol Paul. Nung ito po ay sinulat ko, hallelujah, nung ito po ay aking binasa, nung ito po ay aking nakita, grabe. Si Apostol Paul walang ibang pinangarap kundi si Kristo. Pero tayo, ang dami nating pangarap. Bro, dalangin mo magkaroon ako ng motor. Bro, dalangin mo magkaroon ako ng trabaho. Bro, dalangin mo ang aking kagalingan. Di mo ba alam, walang ibang kailangan ng tao kundi si Kristo para maranasan ang kagalingan, pagpapala, kalayaan. Lahat ng yan, si Kristo ang pwedeng magkaloob sa iyo. At siyang pwede lamang na magbibigay sa iyo. Hallelujah. Walang lalong mas mahalaga beyond just a level. Yan po ang temang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko gagabi, Lord, salamat. Hindi ko nakita ang bagay na ito. Pero, minulat mo, binuksan mo,
ang aking puso't isipan para magbukas ang liwanag ng iyo pong mga salita at maipangaral sa aking mga kapatid. Hallelujah. Ipinapalagay ko, hallelujah, ang aking sarili sa kalagayan ng Roma. Alam niyo po, si Apostol Paul ay sumulat para paalalahanan ang Roma. Nung panahon ng kanya tong isulat, ay nasa Korinto siya. Ano po ang kalagayan ng Korinto? Napakatindi. Bakit? Kagutuman, paghihirap ang kanilang naranasan. At si Apostol Paul, nasa gitna ng kanyang pagsubok, siya po ay nakukulong. Amen? Now, gusto ko pong ibahagi ngayon. Pahintulutan niyo pong pahabain ko pa ang aking pong pagbabahagi. Tayo po bilang isang mga ngaral, dapat lamang na tayo tanggapin natin na dapat ito ay maipangaral kahit na ang kapalit nito ay mismo iyong buhay. Alam niyo po ba ang ikinamatay ni Santiago? Si Santiago po ay ang kanyang ikinamatay ay tabak. Pinapatay po siya ni Haring Herodes habang siya ay nangangaral. Si Pedro, hallelujah, ipinako na naka-X. Hallelujah. At patuloy na ipinapahayag si Kristo. Si Matthew, pinatay sa pamamagitan ng espada. Tayo, nakatampuhan lamang natin ang ating kapwa mananampalataya. Ayaw na natin magayag. Ayaw na natin mangaral. Si John, inuhulog sa malaking kawa na kumukulong mantika. Ngunit siya po ay nakaligtas. Hallelujah. Habang siya ay nakaligtas, siya naman ikinulong sa isla ng Patmos. At siya po ay pinalaya doon. At siya po ay dinala sa bansang Turkey, ang tawag ngayon. At si Apostol John lamang ang namatay ng sobrang katandaan ng may kapayapaan. Si Santiago, hallelujah, hallelujah, kapatid ni Jesus, tinulak sa taluktok ng templo. Biruin niyo yun? Itinulak. Kasi ayaw niyang ipagkaluluwa ang kanyang kapatid dahil siya ay nanampalataya. Yung kapatid ni Jesus na Santiago, hindi si Santiago na disipulo ni Kristo, kundi ito ay ang kanyang physical brother. Ayaw niya ipagkaluluwa. Kaya ngayon, itinulak siya sa taluktok ng templo kung saan si Jesus ay nagkaroon ng isang pagsubok na si Satanas ay pumasok, hallelujah, sa Matthew chapter 4 ng temptation. Alam niyo po ba nung nalaglag si Santiago, hindi pa siya namatay. Anong ginawa? Dahil hindi niya namatay, pinagbabato. Now, ang tanong ko, kaya niyo pa bang manatili na maging tapat sa Panginoon? Pero dahil sa sigurado sila sa kanilang nakita at narinig, kaya pilit nilang ipinangaral ang Panginoong Jesucristo. Kahit na ang kapalit nito ay buhay nila. Si Bartolome, na tinawag na Nathaniel, pinatay sa pamamagitan ng latigo sa panahon siya'y nangangaral sa Turkey. Si Andres, namatay at pinako sa krus na nakahugis X sa krus sa Greece, at habang siya'y
napako sa krus, hallelujah, siya ay nangaral. Alam niyo po ba, habang siya ay napako sa krus, nakatiwarik, nangaral pa siya ng 2 days bago siya namatay. Napakatindi ng mga apostol na ito. Amen? Sang oras lang tayo maulanan, naghahanap na tayong masisilungan. Andiyan po ba kayo? Yes. Pero itong mga ito, 2 araw, nabilad sa init, umulan, bumagyo, kung meron noon. Hallelujah. Pero ang punto ko, napako siyang nakatiwarik, naka-ex, si Andres. Grabe, no? Hallelujah. Pero tignan mo ngayon, nakarating sa atin ang kaligtasan. Tayo po ay isang hintil. Pero pinili ng Diyos na maging Kristiyano dahil sa biyaya niya na ipinagkaloob sa ating lahat. Yes, panghuli, si Thomas, sinaksak ng sibat habang nangangaral sa India. Grabe. Oh, hallelujah. Kahit na ang kapalit nito yung buhay nila. Baka nga pag nangaral tayo sa daan pag may dit-bit na kutsilyo baka biglang takbo tayo Andiyan po ba kayo? Pero biruin mo ang mga apostol na ito. Hallelujah. Hindi nagdalawang isip. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa pumapatay, matakot ka sa nakakapatay ng kaluluwa at ng katawan. Hindi yung nakakapatay lamang ng katawan, pero hindi ng kaluluwa. Amen? Now, si Matias, na kapalit ni Judas, binato hanggang sa mamatay, at pagkatapos, pinugutan ng ulo. Itong pinakamatindi, si Apostol Pablo, pinahirapan at pinugutan ng ulo. Pero alam niyo po ba, kahit na ganitong bagay na napakasakit tignan, napakasakit makita natin ang isang lingkod ng Diyos nakaranas ng ganito, what more pa kaya sa panahon ngayon? Nabalitaan niyo po ba? I think sa Pampanga, share ko lang po, meron pong pastor na ginagawa lamang ang kalooban ng Panginoon. Pero merong report sa kanya na pangit, no, para sa mga bata. Napuno po ng pag-uusig ang pastor. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ng lakas ng loob, matibay na puso, matibay na diwa ang pastor na ito, na mapagtagumpayan at malakaran ang kalooban mo. At ang panghuli, hallelujah, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka magpunta. Joshua chapter 1 verse 9. Huwag kang matakot, kapatid. Manalig ka. Magtiwala sa Kanya. Tayo po'y tumayong na. Hallelujah. Sige po. Pwede po ba